Hi mga kaoshi, for today's video, farm to table lang ang ating peg dahil kinumpile ko lahat ng mga nailuto ko na harvest namin dito sa aming taniman. Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me, and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button to keep you updated. At ayun nga, nandito naman tayo sa malagubat naming taniman, charis lang. Ayan, ang daming saging, 'di ba? Oh, meron pang puso. Ilang puso ng saging yung i-harvest ko at ilan din na maluluto natin diyan, 'di ba? Tipid na tayo sa ulam. Oh, ayan pa. Kukunin na natin yun. Pwede na natin i-harvest yun. So, yun yung mga lulutuin ko. Tsaka ito pansili. Ayan, kukuha na rin tayo para sa sausawan na ating gagamitin. Diba, malaking tipid talaga pag meron kang tanim kahit maliit lang yung lupa. Ayan, ito yung malunggay. Syempre, lahat ng mga niluto ko na nilagyan natin yung malunggay. Ayan, kinumpile ko yan. At pinagsama-sama ko na dito sa video na to lahat. Pero kung gusto niyo pa rin mapanood yung mga individual na mga luto na yon, ayan, meron ako dyan. Iba-browse nyo lang sa aking, syempre, sa aking mga videos dyan sa aking channel. Ayan, meron pa tayo ditong kamyas. O, di ba, papalakihin muna natin yan para maisama natin sa susunod naman na ating lutuin. So, for now, ito muna ang ating kukunin. Asa na ba yun? Ayan. Ayan munang saging na puso. So, simulan natin sa ating puso ng saging. So, ayan, kinuha ko lang yung pinakabulaklak. Ayan, tinanggal ko lang yan. Kung gusto niyo ng mas mahabang video about dito, ayan, meron ako separate video, panoorin nyo na lang doon. So, andun lahat yung mga proseso. Ito papaiksian na lang natin dahil compilation na lang naman ito. So, tinanggal ko lang din naman yung puso ng saging, yung mga malambot na puso. Bakit puso? Bulaklak. Ayan, bulaklak. Tapos, binuka ko lang siya ng ganyan. Syempre yung pinakadulo, hindi ko na siya uubusin dahil matigas siya, sobra. Kaya yung pwede na lang natin iangat. Ayan. Tapos yung matitira na to, gagawin na lang natin yung puso burger. And then, itong bawat bulaklak, meron siyang, ayan, tatanggalin natin yung matigas na part. Ang tawag namin dyan ay palito. Diba kasi parang korting palito siya, yung kanyang pinakaulo. Ayan o. So, ayan, tanggalin natin yung matigas na part na yan. Tapos, ayan, gagawa lang tayo ng mixture. And then, so, ito yung mixture na ginawa natin. Syempre, for detailed or complete, ay panoorin nyo na lang sa akin separate video. Tapos, i-deep fry lang natin. Deep fry, or kung ano na yung kaya yung kadami ng mantika, pwede na rin yan. Tapos, iisa-isahin lang natin siyang lulutuin ganyan. O, diba? Napakasimple lang. Hanggang sa ang kalalabasan niyan ay parang French fries yung datingan niya, pero hindi, ulam siya. At napakasarap kasi nga crispy dahil sa ginawa nating mixture. Ayan, napakadali lang niya. Syempre, pag na golden brown na yan, ayan, balik ta rin lang. Hanggang sa maluto siya. Syempre, pag okay na, ayan, hanguin lang natin siya, and then, pwede na itong kainin. At syempre, mas masarap to kung meron sausawan. So, gagawa tayo ng ating homemade sausawan. So, eto na siya. Ayan, di ba nag-harvest na rin ako ng sili. So, nilagay na natin dyan para dito sa ating sausawan. Tsaka kita nyo naman, napakasarap. Pwede siyang ulamin, pwede rin siya papakin. At bagay na bagay siya sa suka na ating ginawa. So, ayan ang itsura niya. Mukhang French fries, no? Tapos, pag kinagat mo, crispy talaga. Hindi ka magsisisi. So, ano pa, hanapin nyo na yung video ko dyan na separate, and gawin nyo na rin, itry nyo na rin ito sa puso ng saging. Ayan, ganyan. Para hindi lang sa humba nyo ilalagay. Pwede rin nyo siyang gawin ganyan. And dahil may natira pang ang puso, ayan, ang next natin gagawin ay yung puso burger. So, ito siya. Yung mixture and procedure. Again, may separate video ako dito. Paki-browse na lang din at panoorin nyo para nandun yung pinaka-complete instruction na kung paano ito gagawin. So, ayan, pinrito ko lang din siya. O, diba? Nakatipid tayo. Sa isang puso ng saging, 2 ulam na ang pwede nating or ang nagawa natin. So, isang puso burger at saka, syempre, yung ating puso fries. O, di ba? Kaya masipag lang dapat talaga tayo magtanim kasi kung wala tayong pang-ulam, ayun, lumabas ka lang ng bahay, mamitas ka dyan at meron ka nang ihahain para sa iyong pamilya. Kailangan talaga sa panahon ngayon maging masipag tayo magtanim kahit sa pasulang, pwede na, at makakakuha na tayo ng ating pagkain. So, ito na yung ating puso burger at ngayon naman ang next natin ay yung malunggay. So, syempre, ang dami ko ring hinarvest na malunggay. Nakita nyo naman yung puno ng malunggay ko doon, pagkataas-taas. So, syempre, kailangan ko siyang putulin para sa susunod na magtutubo siya, mas mababa na hindi na ako mahihirapan.
And marami-rami yon, kaya ang ginawa ko ay pinreserve ko yung iba by using yung papel na supot. Doon ko lang siya pinapasok para fresh pa rin siya, tapos bago ko siya ilalagay sa ref. Kaya pag every time na gagamitin ko, ayan, may makukuha tayo. So ang una kong ginamitan nito para mas marami ay ito, naggata ako ng chicken. So malunggay na nilagyan ko ng chicken. Ayan, ginataang chicken na maraming malunggay at sile. Syempre, ayan, galing pa rin sa tanim natin. Malaking bagay na ang may tanim ka talaga. Tapos masustansya pa dahil alam mo na ang malunggay ay marami binibigay na minerals, vitamins and minerals para sa atin. So, ayan siya. Actually, marami pang klaseng pwedeng lutuin na ginagamitan ng malunggay. So, isa lang to sa mga idea. Baka hindi nyo alam. O, diba? Kunwari lang, asyumera ako eh. Well, anyway, ayun, sabi ko nga din, kung meron kayong maliit na taniman, ayan, ang tanim nyong mas maganda ay malunggay. Kasi, alam niyo, parang hindi na uubos. Tapos, palagi lang siyang may suwi, lagi lang siyang tutubo, ganun pag pinuputulan. So, masipag. Tapos, yung bunga rin ito, masarap, diba? Sa pakbet, ayan, nakatikim din ako. Minsan pala ako nakatikim ng bunga niya, masarap siya. At syempre, ang isa pang gusto ko syempre na tanim ay yung saging. Syempre, nakita nyo naman, no? Bukod sa bunga na marami pwedeng gawin na pang merienda, yung puso niya pa marami rin tayong pwedeng ulam na lutuin. So, ang next naman na ginawa ko, eto, nilagay ko naman sa miswa yung ating malunggay. Ginisa ko lang siya sa isang lata ng sardinas. So, ayan. Ayan ang kinalabasan niya. Tapos, para mas masarap yung sabaw, nilagyan ko siya ng kalamansi. Ilang pirasong kalamansi lang naman. Para mas masarap. Na-try nyo na ba yun? Yung sardinas, sinigang sa kalamansi na sardinas. Subukan nyo rin yan. Tapos lagyan nyo na malunggay. Nako, napakasarap. So, at ayan, nakapag-torta or okoy na kalabasa ako na sinamahan ko ng malunggay. O, diba? Sobrang dami na pwedeng paglagyan talaga ng malunggay natin. And ito, masarap din to. Napakasarap din yan. Ayan, napakasimple pa at napakadaling gawin. At ulam namin for the day yan, kasama ng munggo. So, munggo na may kalabasa pa rin at maraming malunggay. So, hindi nakakasawa siya kahit puro malunggay. Pero tingnan nyo naman, ang sarap-sarap. Kaya nga kung magtatanim kayo, nako, eto ang gawin nyo. So, paano ba yan? Ulam namin ng isang araw ay puro gulay na okay, kalabasa, malunggay at munggo na may kalabasa, malunggay. So, di ba malaking bagay na may tanim ka at may makukuha ka anytime na kailangan mo ng pang-ulam. So, sasabayan pa natin siya ng ating multigrain rice na isa ring healthy rice. So, yun lang. Kain tayo!